Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Campbell Hatton, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So 4 na araw nga po magmula ng biglaang pagpanaw ng British boxing legend and 2005 Fighter of the Year na si Ricky Hatton, ay binasag na po ng anak nito na si Campbell Hatton ang kanyang katahimikan matapos itong magsalita patungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Ayon kay Campbell ay masyado daw masakit para sa kanya na wala na ang pinakamamahal niyang ama, lalo pat iniidolo niya daw talaga ito ng gusto at gustong gayahin lahat ng ginagawa ng kanyang ama. Hindi niya umano maipaliwanag kung gaano niya mamimiss lahat ng magaganda at masasayang alaala at pinagsamahan nila. Nakakalungkot lang umano na hindi na nila ulit ito magagawa. Ganun pa man ay nangako si Campbell na hindi niya makakalimutan ang lahat ng ginawa at pagmamahal na ipinakita sa kanya ni Ricky Hatton. Habang ang pamilya at Team Hatton naman ay nagsalita na din at naglabas ng official statement. Ayon sa sulat na inilabas nila ay sobrang ikinagulat daw nila ang pagkawala ni Hatton kasi nasa maayos na estado daw ito, kung saan sabik na daw itong bumalik sa pagboboxing. Sa katunayan nga daw excited na itong bumiyahe patungong Dubai para sa kanyang training camp at pag-promote ng kanyang comeback fight na siyang nakatakda sanang ganapin sa buwan ng December ngayong taon. Ganun pa man ay hindi pa din naman po inilalabas ng pamilya Hatton ang dahilan ng pagpanaw nito. Habang ang Mexican legend former 3 division champion naman na si Marco Antonio Barrera ay naglabas din ng kanyang mensahe at sinabing napakataos umano ng tingin niya kay Hatton. Isang malaking karangalan umano para sa kanya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama ito sa ibabaw ng lona kahit sa isang exhibition fight lang. Isa daw si Hatton sa pinaka-close niya pagdating sa sports ng boxing, kaya mamimiss niya daw talaga ito ng husto. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong matalo via unanimous decision ng former Unified World Champion Muradjon Akhmadaliev sa kamay ng Japanese monster na Naoya Inoue, ay tila nagsisisi nga po ito sa hindi kagandahang performance na ipinakita niya sa naging bakbakan nila. Paliwanag ni Akhmadaliev na bagamat nirerespeto niya umano si Inoue at alam niya umano na isang magaling na fighter talaga ito, ay naniniwala pa din daw siya na kaya niya talaga itong talunin. Sadyang hindi lang umano yung best performance niya ang naipakita niya sa naging laban nila. Nanghihinayang daw siya kasi alam niyang mas magaling siyang boksingero kaysa sa bersyon niya na lumaban kay Inoue nitong nakalipas na linggo lamang. Kaya naman nagsisisi daw siya na hindi niya ginawa yung mga dapat niyang gagawin sa buong laban. Bukod dyan ay kinapos na din daw kasi siya sa oras kaya hindi niya nagawa yung mga nasa game plan nila. Dahil dito ay nababatikos naman si Akhmadaliev ng mga fight fans. Kasi mukhang ayaw pa umano nitong tanggapin at aminin na talo talaga siya kay Inoue. Bukod dyan ay masyado talaga siyang mabagal para sa binansagang halimaw ng Japan. Kaya naman kahit isang technical fighter siya, ay hindi pa din siya mananalo sa puntusan. At patungkol naman sa kinapos siya sa oras para ipakita ang kanyang tibay, ay may 12 rounds siya para gawin ang kanyang plano pero halos wala siyang ginawa. At parang lumaban lang upang kumita ng milyones at hindi man knockout. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.